Tapos yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Di pa Isang kababayan natin ang 2 buwan lang at 18 days lang sa kanyang amo sa Riyadh ay pinauwi agad ng kanyang among babae dahil sa silos. Dito sa live nga ni Sir Bong Concha kung saan nga ay nandoon nga si kabayan na napakaganda naman talaga kay kabayan kaya hindi maiwasan na magustuhan siya ng kanyang among lalaki. Pero bakit nga ba siya na pinauwi? At ano ang nangyari? Kaya narito guys, panoorin natin. Tatanungin po natin siya. Ito ha, magsilbing paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po tourist ang visa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang gagawin po, magtrabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po, ano ba naman ito? Okay, dali lang. Okay. So tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan, tingnan niyo po. At ate, taga saan ka? Jensen po. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na selos siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumupunta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Di pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oh, nakita mo? Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate, tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, ayan o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatahong pansin po sa akin ito si ate. Ate, ako'y nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo kasi alam ninyo, yan katulad po ninyo, na talagang, Diyos ko, takot talaga na talagang, Diyos ko, ako'y natatakot sa iyo. So, ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? So yun na guys, ayon nga kay kabayan ay palagi daw siyang sinusundan ng kanyang among lalaki kahit na daw sa kusina at pag lumalabas daw sila, kunwari daw yung mga bata ay dadalhin daw sa palaruan pero yun pala ay may nagbabantay doon sa mga bata at siya daw ay dinadala ng kanyang amo kung saan-saan pumunta. At syempre naman si Madam ay nakakaramdam yan kasi syempre nagtrabaho din tayo sa Middle East pag alam natin na lugar ng Middle East. Asahan nyo na yan kasi nga Arab country yan. Mga Muslim yung mga tao doon. Meron doon mga strikta, meron ding hindi. Pero mostly doon ay mga silusa yung asawa. Katulad niya kay kabayan na napakaganda. Kaya hindi maiwasan talaga yan na pagsilusan. Kita naman pero tayo nga ni Sir Bong kung saan nga ay napakaganda at palangiti. Alam naman natin sila ay yung si kabayan ay palaging maamo yung mukha niya at parang nakakawili tingnan. At 25 years old lang itong si kabayan at mabuti na lamang at hindi siya pinayagan na ibinta sa ibang agency. Pinauwi talaga siya dito sa Pilipinas. Yun naman ang swerte ni kabayan kasi nga sa ayon nga kay Sir Concha, Bong Concha nga ay napakadelikado pag ganung mukha ang magiging katulong. Hindi naman lahat na ganun. Meron naman kasing mga amo
na mababait din, yung may mga respeto or takutin sa kanilang asawa, 'di ba? Pero, yun nga, mostly nga, paswertihan naman talaga sa amo. Sa akin nga, amo ko nga sobrang ganda. Pero yun nga lang, ay hindi niya nga gusto masyado yung kanyang asawa, kaya wala siyang pakialam. Pero yung mga kapatid ng amo kong babae, pag meron diyang bago silang katulong, na, lalong-lalo na Pinay, ay pinapatingnan pa talaga yan sa kanilang mga kapatid. At meron sa amin tinatanong kung okay lang daw ba siya, or maganda ba siya magtrabaho or safe daw yung mga bata. Pero mostly talaga sa mga kapatid ng amo ko ay binabalik pag ikaw ay maganda talaga. Kasi nga sa sobrang silos. Yung iba kasi dyan ay hindi mo akalain kasi minsan yung mga katulong o yung mga kasambahay nila. Katulad ko o katulad nating mga Pinay ay magaganda talaga tayong mga Pinay, kaya minsan hindi nila maiwasan na magsilos, alam lalong lalo na yung mga Pinay ay palaging naliligo, o 'di ba? Kaya alam niyo na 'yan pag mga Pinay, o 'di ba? Pero dito kay Kabayan swerte niya kasi nga pinauwi nga siya ng amo niya, kasi ayon kay Kabayan ayaw din ng amo niya na ibenta siya sa iba or ibigay siya sa ibang agency. Minabuti na lang na umuwi siya. At dito nga rin sa live ni Sir Bong ay marami ding yung hindi nagustuhan itong si ate, dahil nga daw sabi na sa Middle East siya, bakit naka crop top pa daw yung ano niya, yung damit. Syempre mga Pinoy lang naman ang nandoon, 'di ba? Hindi porket sa Arab country ka ay hindi ka na pwedeng magsuot ng gano'n. Meron naman doon nakasuot ng gano'n, pero tamang-tama lang naman. Hindi naman 'yun sa sobra-sobra, 'di ba? Kaya so ingat-ingat din tayo sa mga pag-a-apply natin. Lalong-lalo na dito kay Ate Magara. Pero marami din tayong nakikilala na napakaganda o magaganda talaga na mga kasambahay. Kasi yun naman kasi ang gusto nila, na ma-experience din at para rin makatulong sa pamilya natin. At hindi naman propagandahan o papangit, hindi pangit ka or maganda ka, hindi ka pwedeng magkasambahay, 'di ba? Or magtrabaho sa ibang bansa. Siguro yun naman ang swerte ni ate, na doon sa pinalad na maging kasambahay, pero yun nga lang ay hindi sa pinalad sa kanyang amo. Pero maswerte pa rin si ate kasi nga pinauwi siya. Kaya sa pag-abroad guys ay ano lang talaga, paswertihan lang ng amo. 'Di ba? Paswertihan lang. At syempre sabi nga nila daw ay bawal na bawal daw tumingin sa mata sa mga amo, pero depende na rin yon sa amo. At kung ikaw ay umiiwas na maging siloso or silosan ka ng amo mong babae, ay lumayo ka na lang sa mga lalaki doon sa Middle East. Kasi alam naman natin na bawal din minsan, lalong-lalo na sa mga stricto na mga amo, na bawal nga makipag-usap sa mga among lalaki. Kaya yun lang guys, sa kapwa nating mga OFW dyan, ingat-ingat kayo at napakaswerte nyo kung yung mga amo nyo ay hindi silosa at yung amo nyong lalaki ay may respeto sa inyo at mabait.